Sa lalo pang umiinit na banggaan ng mga Marcos at Kongreso kay VP Sara, kuro-kuro ng ilan na mauuwi na ito sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Pero ayon kay Vice President Sara Duterte, handa na siya para rito. Babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Dagdag din ng Vice Presidente, totoo raw ang mga banta sa kanyang buhay para maupo umano bilang Vice Presidente si House Speaker Martin Romualdez. Gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President Personnel, and even sa aking family. Pero pagkatapos ito, kumalat naman ang isang text message umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinihikayat ang Kongreso na huwag munang pagtuunan ng pansin ang impeachment sa Vice Presidente, bagay na kinumpirma ng Pangulo. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. Dagdag pa ng Pangulo, marami pang inaasikaso ang Kongreso gaya ng pagpasa ng 2025 budget. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ganito rin ang opinyon ng Kongreso. Abalang-abala nga kami, no? Lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso, talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari. Patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. Hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. Dagdag pa ng mga kongresista, panibago lamang na diversionary tactic ang naging pahayag ng Vice Presidente. Sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi. Ayon naman sa founding chairman ng San Beda University Political Science Department at political analyst na si Gian Ines, malaki umano ang posibilidad na umusad ang isang impeachment. Lumalabas na may dahilan talaga para isulong ang impeachment case against the Vice President. But then again, ang impeachment kasi is a political game, no? It's a political numbers game. So, in the end, kung sinong mas maraming kaalyado, yan ang nananaig pagdating sa impeachment. Pero tanong ng ilan, maaari pa bang magkaayos si Pangulong Marcos at VP Sara? I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. Sir, have you reached the point of no return? You and VP Sara, sir? Never say never. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.